Welcome po mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya, no? So talagang ito ay nagbibigay sa atin ng idea na kung saan na tayo sa estado na ating pananampalatayang bilang mga Kristiyano po mga kakuya, no? So ang ating topic natin for today po mga kakuya, napakaganda, no? Ito yung lukewarm bilang Katoliko, o delikado ba ito bilang lukewarm, no mga kakuya, bilang isang Katoliko, no mga kakuya, na talagang ating pag-uusapan natin ito at ano ang mga example patungkol dito, paano natin malalaman kung ang isang Katoliko ay lukewarm po mga kakuya, at ano ding sabi ng Biblia patungkol dito, at ating turo natin inansibahan, lalo na po ang ating mga church fathers po mga kakuya, no. So talagang ating pag-usapan talaga natin ito. Bakit? Dahil nga ito ay basic catechism lang naman ito po mga kakuya, para magbibigay linaw sa ating mundong ibabaw na ito kung paano, saan na tayong estado na bilang mga binyagang Kristiyano, tayo ba ay nagiinit sa ating pananampalatayang Kristiyano, no? So kaya nga ito yung mga nominal Catholic, no? So inanuhan lang nating lukewarm bilang isang Katoliko, no? So para maiba naman po mga kakuya, no? So ano ang delikado sa lukewarm? So ano ba ang delikado sa lukewarm po mga kabilang bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, no? So dito binabalaan ni Kristo sa pahayag Revelation po mga kakuya, no? Sa pahayag niya sa Revelation, pahayag 3 verse 15 hanggang 16, no? So, itong babala ni Kristo po mga kakuya patungkol po sa mga taong talagang ng lamig na. Alam ko ang iyong mga gawa. Ano, ito na. Ikaw ay hindi malamig o mainit. Sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, lukewarm, no? Maligamgam, lukewarm, at hindi mainit o malamig, isusuka kita mula sa aking bibig. So delikado pala po mga kakuya. Ayon po yan sa pahayag 3 verse 15 hanggang 16. Hindi po ako nagsasabi dito po mga kakuya. Si Kristo mismo, no? Ang isang lukewarm pala ay talagang delikado po mga kakuya. Isusuka kita mula sa aking bibig, no? Kung na isang lukewarm po mga kakuya, delikado talaga. Ito yung talagang sakto sa mga Bible verse patungkol po sa mga taong lukewarm, no? Na talagang delikado pala po mga kakuya. Ang paliwanag, ang lukewarm ay isang taong hindi lubos ang commitment sa Diyos. Yung pang wala kang direct, walang kang commitment, wala kang sa Diyos, no? Wala kang koneksyon. No, wala sa kasamaan, no? Wala sa kasamaan, pero wala rin sa kabanalan. Ayaw ito ng Diyos dahil nagpapakita ito ng kakulangan sa pagmamahal at panindigan. So ano daw? Wala sa kasamaan. Wala siya sa kasamaan, ha? Namumuhay siya ng mabuti. Wala siya sa kasamaan, pero wala rin sa kabanalan. Talagang delikado po mga kakuya, no? Talagang itong napakaganda ating topic natin po today po mga kakuya. Ito yung nagbabala sa atin, lalo na po kung ano na ang lagay natin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So anong paliwanag dito? Napakaganda, oh. Ang lukewarm daw ay isang taong hindi lubos ang commitment sa Diyos, no? Wala sa kasamaan, tikmo daw, wala sa kasamaan, wala naman daw sa kasamaan, pero wala rin sa kabanalan, no? Ayaw ito ng Diyos dahil nagpapakita ito ng kakulangan sa pagmamahal at panindigan. So napakadelikado po mga kakuya, no? Talagang nakakatakot na si Kristo na mismo ang nagbabala patungkol dito po sa mga taong lukewarm po mga kakuya, no? So anong sabi sa ating catechism, sa ating inang simbahan, anong turo patungkol dito po mga kakuya? Ayon sa catechism, the Catholic Church paragraph 2099, ito po ang ating mababasa. It is right to offer sacrifice to God as a sign of adoration and gratitude, no supplication and communion. So yung pong sabi ng ating catechism, kung ang tao daw ay lukewarm, ay hindi niya tunay na nabibigay ang pagsamba at sakripisyo na nararapat sa Diyos. Isa itong anyo ng kawalan ng tunay na pananampalataya. So napakaganda po mga kuya ang sabi, no? So sinuportahan talaga ang ating turo ng ating inasimbahan, lalo na po sa Biblia, no mga kakuya, ang turo ni Kristo. Kaya nga nakakatakot kapag tayo ay lukewarm po mga kakuya. Dagdagan pa natin dito sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2733. Ito naman ang ating mababasa. Another temptation to which proportion, presumption open the gate
is asidya, no? Ang tinatawag ito is asidya. Ang asidya, spiritual na katamaran. Ang asidya daw ay isang spiritual na katamaran, ay isang anyo ng lukewarmness na pwedeng humantong sa paglayo sa Diyos at sa panalangin. So talaga malalaman natin mga kuya mamaya kung ano ba yung mga example sa mga taong lukewarm, paano natin malalaman ito, no? So talagang nakakatakot talaga mga kakuya, spiritual na katamaran, itong tinatawag na asidya po mga kakuya, na talagang nakakalungkot, no? So ipanalangin natin po mga kakuya. So ano ang mga palatandaan ng lukewarm na bilang isang Katoliko? Ang mga palatandaan ano daw? No, una, dumadalo lang sa misa kapag may okasyon, kasal, binyag, Pasko. Na, ito yung mga taong talagang hindi, ito yung mga lukewarm, no? Talaga kapag simbang gabi, puno yung simbahan. Pag linggo, wala talaga, hindi magsimba. Araw ng Kwaresma, yun, may malalaking okasyon, nandun yan sila. Araw ng mga patay, no, nandun yan mga yan. So, kung may kinasal sa ilang kamag-anak, kung may binyag man, o ganyan, kung naimbitahan man, no, dyan lang sila papasok, no? So, yun yung mga palatandaan ng mga lukewarm po mga kakuya. Ikalawa, walang panalangin o komunikasyon sa Diyos. Itong mga taong walang panalangin, walang prayer life, no? Kaya delikado talaga. Tinatapik nga natin mga kuya, yung mga taong walang prayer life is delikado din. Na-upload na natin yan sa ating YouTube channel. Ng mga taong walang panalangin, walang prayer life, is delikado po yun. No, ito yun. Ikalawa, wala ng panalangin o komunikasyon sa Diyos. Ang ikatlo, hindi nagsisimba ng linggo kahit walang balakid, no? Walang dahilan, no? Hindi nagsisimba talaga. Basta linggo, pasta linggo, yun yung ano nila, pahinga. No, hindi nagsisimba. Pagdating ng linggo, yun na yung maraming labahan, naglalaba, hindi talaga nagsisimba. No? Monday to Friday, hindi nakikita yung malaking labahan. Pagdating ng linggo, doon na talaga yung nakikita ang maraming labahan na imbis na magsimba araw ng Panginoon, ay hindi talaga nagsisimba. Yan, delikado po yun mga taong ganyan po mga kakuya. Yun tinatawag na lukewarm, no? Sagana sa lamig, sagana sa init, no? So talagang delikado po yun po mga kakuya, no? So wala nang interes sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang interes, tamad, talagang walang gana, no? At inaantok, walang interes, walang ka-interes, delikado. Labanan po natin yan mga kakuya, delikado po yan, no? So ang panglima, walang malasakit sa moral teachings ng simbahan. Wala talagang malasakit, no? Katulad nito, masigasig tayo dahil nga ito yung mga practicing Catholic ang ginagawa natin. Itong mga ganito, lukewarm talaga. Ito yung tinatawag nominal Catholic. Delikado talaga. Lalo na yung cafeteria Catholic. Yung mga dating Kristiyano, lumipat sa ibang sikta. Pagdating sa ibang, nung Katoliko pa sila, hindi, naging lukewarm din sila. Kaya nga lumipat sila sa Katoliko dahil hindi nila inaral ang turo ng inang simbahan. Ang inaral tuloy, yung tatag lamang ng isang tao. Kaya ang nangyayari, banat sila ng banat na hindi naman nila pinag-aralan kung anong tunay na doktrina ng ating inang simbahan. Hindi nila naintindihan, no? Kaya yan ang mga cafeteria Katolik. Kaya delikado din mga yan, no? Na nagkasala tuloy lalo sila sa ating inang simbahan. Lalo na po ang ating inang simbahan ay yan ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ulo si Kristo. Kaya nga Jesus Christ founded by the Catholic Church, founded by Jesus Christ. Kaya ang kanyang katawan, yung kanyang simbahan, no? So ang ginagawa ng mga anti-Catholics, tinanggap yung ulo pero ang simbahan ay hindi. Ay anong tawag doon, no? So pugot ulo, hindi man pwede yan. Kung tinanggap mong ulo, dapat kapati ang katawan, dapat iisa, no? Hindi mo siya pwede paghiwalayin. Ang nangyayari, tinanggap nila si Kristo, yung iba tinanggap si Kristo, yung iba mas malala, hindi talaga tinanggap si Kristo, no? Mas pinaniwalaan nila yung turo ng tao, no? So yun ang mas delikado. Wala nang malasakit sa moral teaching ng simbahan, no? Talagang hindi na umaatin ng mga Bible sharing, walang pakialam, no? At hindi yun ang mga talagang lukewarm po mga kakuya, no? Ang panghuli, mababa ang pagpapahalaga sa Holy Eucharist at sa mga sakramento. So wala sila ding pakialam sa mga sakramento, no? Lalo na 7 sacraments, lalo na po ang mga sacramentals, wala silang parang out of ano sila dito.
Talagang wala silang interest talaga dito. Kaya nga, delikado. No, delikado po mga kakuya. No, bakit ito delikado? Ito ang pinaka-question mark po mga kakuya na darating na tayo sa puntong bakit ito delikado? Malaking question mark. Ngayon, sasagutin natin yan. Una, delikado sa kaluluwa. Tandaan natin na mas maraming lukewarm kasi dito, nakalimutan nila may kaluluwa tayo. Delikado sa kaluluwa kapag hindi mainit ang iyong ugnayan sa Diyos, humihina ang iyong espiritual na depensa sa tukso at sa kasalanan. Po mga kakuya, madali na tayo magalit, no? At madali lang tayo manakit ng ibang tao, magtanim ng galit sa ating kapwa, hindi marunong magpatawad. Yun mga ganun, delikado kapag yan ang dahilan kapag kulang tayo, lukewarm tayo bilang mga Kristiyano, kulang sa panalangin. No? Dali lang tayo matukso. No, yan pa namang tukso. Ang demonyo pala 24/7 nagtutukso sa atin. Pero tayo wala tayong prayer life. Paano tayong yung iba sinisisi ng Diyos, yung iba daw nananalangin naman sila. Ilang beses ka manalangin sa isang araw? Yung iba isang beses lang daw. Ang demonyo, mga fallen angel, 24 oras yan magtukso sa atin. Talo talaga tayo. Yung demonyo, 24 oras yan nakaaligid-aligid yan sa atin. No, ang purpose ng mga demonyo ay hindi tayo ilayo tayo sa Diyos. No, lalo na po sa mga taong palaging nananalangin yan. Biktima talaga dito mga taong ito na talagang maraming pagsubok pero dahil sa panalangin at grasya ng Diyos ay talagang malabanan natin po mga kakuya, no? Ikalawa, nagiging bulag sa katotohanan. Dito na mas kaya nga itong nagiging bulag sa katotohanan, yung bang mga naging bulag for example, mayroon akong ka-office mate, sinabi kong, "Uy, mortal sin yan. Nagsasama kayong hindi kasal sa inang simbahan. Ayon po sa turo ng ating inang simbahan." Ay, di ako maniwala, basta nagmamahalan kami. Yon, mga ganun, hindi tinatanggap. Naging bulag na sa katotohanan, hindi na naniniwala sa turo ng ating inang simbahan. Ang mga lukewarm na puso ay manhid at hindi na madaling magising ng Espiritu Santo. Delikado talaga po mga kakuya. Yung wala ng konsensya, no? Hindi na talaga magising. No, talagang lukewarm na sa puso, manhid na kumbaga. So, delikado ito po mga kuya. Ang ikatlo, maaring humantong sa mortal sin, no? Humantong talaga sa mortal sin dahil sa spiritual na katamaran. Unting-unting bumabagsak sa pagkakasala. Kaya nga, dito na, nahantong talaga sa mortal sin. Ang mortal sin, sapat na yan para mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. So, ito ang good news. Anong dapat natin gawin sa mga taong lukewarm po mga kakuya? No, dapat natin ito labanan. So ano ang dapat natin gawin? Ito yung good news. Una, magsimula muli sa taimtim na panalangin araw-araw. Kahit maiksi lang. Basta araw-araw ka manalangin. Mag-umpisa ka kahit maiksi. Basta araw-araw ka manalangin. Kahit Hail Mary, araw-araw. I-practice mo habang naglalakad ka na sa jeep. No? Hail Mary. No, at Ama namin, mga ganyan, mga maiksing dasal lang araw-araw dahil nga nagsumika pa lang kumbaga nag-umpisa ka pa lang na practicing Catholic hanggang sa ginaganahan ka na, hanggang sa kumbaga masigasig ka na, yun dagdagan mo na hanggang sa nagkaroon ka ng devotion, mahaba yung Holy Rosary, nagkaroon ka na ng devotion, Holy Rosary, Banal Rosaryo araw-araw, no? So, yun ang dapat natin daw gawin. Ikalawa, magsimba ng tapat, no, tuwing linggo at tumanggap ng Eucharist. No, talagang tumanggap ng Eucharist dahil ang Eucharist, si Kristo mismo yan. Matutulungan tayo niyan about spiritually. Po mga kakuya. Dahil si Kristo mismo ang ating tinatanggap dyan sa banal na Eucharistia. Ang pangtatlo, magkumpisal para maputol ang ugat ng lukewarmness. Mangkumpisal daw para maputol daw yung katamaran natin sa bilang manampalataya, bilang Kristiyano, lalo po sa katamaran ng panalangin, ikumpisa lahat yan, no? Kaya nga ako lagi ko pinopromote cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ang pang-apat, basahin ang Biblia at mag-meditation sa salita ng Diyos, no? Talagang ito yung pang-apat, basahin daw ang Biblia at magmeditasyon sa salita ng Diyos, no? So yun yung panghuli, maglingkod sa simbahan o sa kapwa upang mapalalim ang pananampalataya, no? So maglingkod sa simbahan, no? Kung ano yung talent mo, marunong kang magbasa, napakaganda yung pag nagbasa ka ng mga reading, napakaganda kang bumasa,
Okay, ikaw naman senior citizen, medyo maliksi ka pa, apply ka, ang simbahan, maraming gawain pero kulang sa manggagawa. Pwede lay minister. Sabihin mo doon na mag-lay minister ako. No, para madagdagan, para magkaroon ka ng para maging busy ka sa iyong pananampalataya. Kasi ang tinatarget ng mga fallen angel, yung mga taong walang ginagawa. Dapat tayo, mayroon tayong ginagawa araw-araw. Katulad nito, no, kahit bahala na walang manon, basta mayroon tayong gagawin. Ito yung practicing Catholic. No? So, kung pagka nagtatanim tayo, o ibig sabihin, ginagawa natin ito hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Ito yung practicing Catholic. No? So, ang panghuli, ulitin ko, ano dapat daw gawin? Magsimula muli sa taimtim na panalangin araw-araw, kahit maiksi lang, basta araw-araw. Ikalawa, magsimba ng tapat tuwing linggo at tumanggap ng Eucharist. Ang ikatlo, magkumpisal para maputol ang ugat ng lukewarmness, yung katamaran. Ang pang-apat, basahin ang Biblia at mag-meditasyon sa salita ng Diyos, magmuni-muni. No? Tapos i-apply mo sa iyong sarili. Tapos kung wala naman tayo naintindihan sa ating binasa, pwede tayo magtanong sa ating kaparian. Bawal tayo mag-self-interpret kapag hindi natin naintindihan yung Biblia, yung salita ng Diyos. Dahil iba dyan, malalim. No? Kaya ang suggest ko, kapag hindi mo maintindihan, take note mo at magtanong ka sa ating mga kaparian. Kundi sa mga sa FB katulad nito. No? So ang panglima, maglingkod sa simbahan o sa kapwa upang mapailalim ang pananampalataya. Yun ang dapat daw nating gawin po mga kakuya. No? So yan po ang dapat daw nating gawin po mga kakuya para mapalalim ang ating at maputol yung pagka-lukewarmness, yung katamaran, yung natin, no? Tungkol sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So ang dasal laban sa pagiging lukewarm, ito po, Panginoon, no, Panginoon, painitin mo muli ang aking puso, no? Pukawin mo ako sa katamaran at palitan mo ito ng pag-ibig, no? Sagasig at katapatan sa iyo. Amen. So ito yung panalangin, no? So yun yung panalangin sa dasal laban sa pagiging lukewarm po mga kakuya. Panginoon, painitin mo muli ang aking puso. Lupukawin mo ako sa katamaran at palaliman, no? Palaliman mo, palitan mo ito ng pag-ibig sa gasig at katapatan sa iyo. Amen. So yun po yung dasal po mga kakuya na dapat natin dasalin. No? So anong sabi ng mga church fathers po mga kakuya patungkol dito sa mga lukewarms na mga taong mga sabi ng mga church fathers? Ito mga church fathers talagang namuhay, ito talaga may kabanal, kaya alam na alam nila. Si Saint Jerome sa taong 347 hanggang sa 420 AD. Ito po ang ating mababasa. Nothing is so offensive to God as a tipid soul, no? Walang mas nakasuklam sa Diyos kaysa isang maligamgam na kaluluwa. So grabe ang sinasabi niya. Ituturing ni Saint Jerome ang lukewarmness bilang insulto sa Diyos dahil ito'y nagpapakita ng kawalan ng tunay na devotion o malasakit. Grabe ang sinasabi ni Saint Jerome. Kaya mapupulot natin itong mga sabi ng ating mga church fathers po mga kakuya. Kaya palagi tayong magtatanong sa ating mga church fathers. Kaya itong YouTube channel ko hindi mawawala ng mga church fathers, catechism, dahil yan talaga ang target natin para malaman natin kung ano ang turo ng ating inang simbahan para hindi tayo malihis. Baka sabihin nyo, interpretasyon ko ito. Hindi. Dahil galing ito sa ating mga church fathers, galing sa ating inang simbahan, galing din sa Biblia ang ating mga sinasabi dito. Ikalawa, si Saint Augustine of Hippo po mga kakuya sa taong 354 hanggang sa 430 AD. Ito po ang ating mababasa. To fall in love with God is the greatest romance. Grabe no? To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievements. No? Ngunit binabalaan din niya ito. Those who pretend to love God but live carelessly are worse than those who do not know Him. No? So ang paliwanag niya, no, para kay Saint Augustine, anong sabi niya? No, anong sabi niya? Mas masama pa ang taong nagkukunwaring makadiyos pero hindi namumuhay ayon dito kaysa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Ang lukewarm ay nasa ganitong kategorya. So delikado talaga po mga kakuya.
No, ibig sabihin niya dito, katulad sa amin, nagsalita ng Diyos pero hindi namin pala ina-apply dito, naging lukewarm kung wala sa kamera. Ganun, balik kami sa mga gawain naming makamundo. No, so ganun ang sinasabi to, mas delikado daw 'yun. No, katulad sa mga nagpapahayag, mas marami mga pastor, lahat, hindi lang dito sa mga bilang Kristiyano. No, so mas malaki pa daw ang kasalanan mga ganito. Katulad dito, practicing Catholic, katulad ito, mga CFD, no? At katulad ng mga kaparian, delikado din dito, pasok. No, kung hindi daw namuhay sa harap ng kamera, sa harap ng tao ay makadiyos, pero bumabalik sa kung walang nakakita ay talagang lukewarm pa rin, ay gumagawa sa mga samang gawain pa rin. Yan ang mas delikado daw kaysa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, no? So mas delikado talaga. Kaya nga delikado, kaya nga sa amin, kapag alam namin ang turo ng simbahan tapos hindi namin ipinahayag sa inyo, katulad nito, as doble ang aming pagkakasala sa Diyos. Kaya nga kailangan namin i-voice out lahat, no? Lahat kailangan namin ito ipapahayag sa inyo ng turo ng inasimba, dahil nga alam namin ang turo. Tapos isarilihin ko lang, hindi ko siya sasabihin sa inyo, mas doble ang aking pagkakasala kapag mayroong taong kung example nagkakasala dahil nga sinasarili ko lang yung aking natutunan, hindi ko siya sinishare. Kaya dito mas malaki ang kasalanan dito, no? Yan ang ibig sabihin po mga kakuya. Kaya delikado, kaya maraming alam na turo ng inasimba tapos hindi natin sinishare, ay delikado para sa amin yon, no? So ikatlo, sa Saint Gregory the Great sa 440 AD hanggang sa 604 AD, ito po ang ating mababasa. The lukewarm Christian neither resist nor follow the word, no? He is the Christian in name only. Oh, grabe. So paliwanag, isang malabnaw na Kristiyano lamang ang lukewarm. Walang paninindigan, walang init, walang paglaban sa kasamaan. Ito'y mapanganib sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung baga yung mayroon tayong kasalanan ba na sarili nating kasalanan na talagang tawag ito yung addiction na kasalanan na pinabayaan lang natin kasi lukewarm na hindi mo nilabanan katulad ng masturbation. Okay lang Lord, okay lang to, basta mabayad lang ako, okay lang. Yan ay mortal sin yan ay grave sin po mga kuya. Maging mortal sin yan kapag alam mo yung tatlo, grave matter, full knowledge, alam mo kung tama o mali, ginawa mo pa rin ayon sa iyong konsensya, na ginawa mo talaga as in, yan ay papasok sa mortal sin talaga, no? Delikado. Kaya ayon sa mga santo, huwag daw tayo matulog na may mortal sin sa gabi. Kaya delikado, no? So ang pang-apat, si Origen sa taong 185 hanggang sa 253 AD, sa kanyang komentaryo sa pahayag 3 verse 15 hanggang 16, sinabi niya, lukewarmness is the state of those who neither oppose nor support the gospel, no? They are the one who settle into the comfort and forget the struggle of sanctity, no? Sanctity po mga paliwanag. Ang mga lukewarm ay yung mga kampante na ayaw na magpakabanal, ayaw nang lumaban para sa pananampalataya, parang mabait pero wala namang commitment sa Diyos. Yung bang nagsiserve ka lang sa simbahan pero wala ka naman prayer life, hindi mo nilabanan yung mga masasama mong gawain, mga addiction, pero nagsiserve ka. Yan yung mga lukewarm, nasa gitna siya, no? Ibig sabihin, delikado po talaga po yun pala mga kuya, no? Delikado. No, delikado. Ang panglima, St. John Chrysostom sa taong 349 hanggang sa 407 AD. Ito po ang ating mababasa. It is the better to be cold than lukewarm, for cold can be heated, but the lukewarm are insensible to their need for fire, no? Grabe. So ang paliwanag, mas kaya pang gisingin ang taong cold, no? Wala sa pananampalataya o cold, wala daw sa pananampalataya kasi alam nilang malayo sila sa Diyos. Pero ang lukewarm, akala nila ayon lang sila. Yan ang mas delikado, yung kampante tayo. Kaya ako lagi kong tinitingnan ang sarili ko no? Kaya nga lagi ako nagsalita sa inyo ngayon. Tapos hindi ko lalabanan yung masamang gawain ko. Yun ang lukewarm. Delikado talaga daw po mga kakuya. Kung baka nasa kampante na tayo daw. Kaya delikado daw yun. Mga kakuya, no? Talagang
talagang mas delikado pala yun. So anong aral ang mapupulot natin dito? Ang lukewarmness ay hindi simpleng kahinaan lang. Ito ay isang panganib sa kaluluwa. Ang mga church fathers ay nagbibigay babala na ang Kristiyanong walang sigasig sa pananampalataya ay kailangang magising, magsisi at muling manumbalik sa tunay na init ng pag-ibig sa Diyos. Grabe mga kakuya, napakaganda ang ating aral natin for today po mga kakuya, no? So talagang sinuportahan din ito ni Kristo po mga kakuya. Binabalaan tayo ni Kristo dito ayon sa pahayag, no? 3 verse 15 hanggang 16. Alam ko ang iyong mga gawa. Anong sabi niya? Ikaw ay hindi malamig o mainit. Sana ikaw ay malamig o mainit. Sana ikaw ay malamig o mainit. No? Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, lukewarm, nasa gitna lukewarm, at hindi mainit o malamig, isusuka kita mula sa aking bibig. So grabe. So ang paliwanag, ang lukewarm daw isang taong hindi lubos ang commitment sa Diyos. Wala sa kasamaan pero wala rin sa kabanalan. Ayaw ito ng Diyos dahil nagpapakita ito ng kakulangan sa pagmamahal at panindigan. So grabe so mga kakuya. Grabe talaga, no? Kaya nga tayo mga Kristiyano, tayo nag-preach pero walang prayer life at hindi natin nilalabanan yung mga masama. Alam naman natin yung mga sasama, lalo naman sa mga masturbation, mga pornography, iwasan po natin yan, no? So talagang delikado, nagsasalita pa naman tayo ng tapos hindi kasal sa inang simbahan, no? At mga ganun, porket nagsalita ka, ikaw ay CFD, ikaw ay pari, no? At kahit ikaw ay preacher, dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos sa inang simbahan, ay kampante ka na. Huwag, mas delikado pala ito, no? So katulad ko, CFD, tapos nagsama kami ng asawa ko na hindi kasal, na alam ko naman talaga mortal sin iyon. Talaga delikado po ang aming kaluluwa dito. So, sana may natutunan po tayo mga kakuya. Like and share po mga kakuya para mas marami pang maabot ng video na ito about po sa ating basic catechism po mga kakuya, no? So, muli maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Tandaan natin, curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. Cares po yan para palagi tayong updated sa ating mga kaluluwa, no? Kung may naalala tayo na mortal sin o mabigat na kasalanan, ikumpisal ayon sa ating mga santo. Huwag daw tayong matulog sa gabi kapag mayroon tayong mortal sin po mga kasi delikado. So muli maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Mabuhay po tayong lahat po mga kakuya. Ingat po tayo palagi.